Lola Caridad. For all those who are listening today, dito sa isa na yata sa pinakamagandang YouTube channel sa Pilipinas na Sitio Bangungot, binabati ko kayo ng isang magandang araw sa inyong lahat. My name is Chloe, ang inyong letter sender mula sa Santa Cruz, Manila. Growing up, masasabi kong lumaki ako sa isang komportableng buhay. Only child po kasi ako ng mga magulang kong, although palaging busy noon dahil pareho silang nasa medical field, ay sinikap namang ibigay sa akin ang lahat. Yun nga lang, Sir Jupiter, hindi katulad ng ibang mga batang nakakasalamuha ko noon, never po akong naging close sa ibang relatives namin. Actually, kahit nga po yung mga lolo at lola ko noon sa probinsya ay never ko pang na-meet. Not until tumungtong ako ng 7 years old. College students pa lang po kasi ang parents ko nang maisipan nilang magsama hanggang sa mabuntis na nga ng daddy ang mami ko. Childhood sweethearts sila at magkapit-bahay lang sa probinsya nila noon sa Bacolod, kaya walang sino man sa kanila ang nagawang umuwi noon for how many years dahil sa takot na pagalitan sila ng kanya-kanya nilang mga magulang. Finally, on my 7th birthday, nag-decide na po noon ang parents ko na sa wakas ay ipakilala ako sa mga lolo't lola ko. Umuwi kami ng Bacolod at mabilis ko naman pong nakasundo ang mga relatives ko, maliban na lang po kay Lola Caridad, ang nanay ng mami ko. Mabait naman po si Lola Caridad. Soft-spoken, palangiti, malambing pero aaminin kong natakot ako sa kanya nang malaman kong isa po pala siyang faith healer. Ang tingin ko po kasi noon sa mga taong may ganong kakayahan, hindi special kundi nagtataglay ng mga evil powers. Siguro po dahil na rin sa impluwensya ng mga comic books at horror stories na hilig kong basahin noon na madalas ay ipinuportray bilang masama o kaya ay may kapangyarihang itim na nagiging paraan para magawa rin nilang labanan ang iba pang masasamang nilalang sa mundo. At kinalakihan ko na po ang paniniwalang yun. Until almost 5 years ago, nag-decide po si Lola Caridad na tumira na lang sa Manila. Kasama namin nina Mami at Daddy. Matanda na po kasi siya at wala na ring makakasama sa probinsya dahil nag-asawa na rin po ang mga uncle at aunties kong naiwan doon. Isa pa, it was also a smart move since nasa medical field nga po sina Mami at Daddy at matututukan nila ang kalusugan ni Lola Caridad na nang panahong pong yun ay talagang medyo humihina na. Oh, eto na ba ang apo ko? Chloe, ikaw na ba yan? Oho, Nay, si Chloe na yan. First day niya po kasi ngayon sa trabaho. Tingnan niyo, office girl ang dating ng apo niyo. Medyo natulala ako nang umuwi ako sa bahay namin ng gabing yun. Hindi ko kasi alam ang tungkol sa pagtira sa amin ni Lola Caridad, kaya nabigla ako. Oo nga, ang ganda-ganda mo, apo. Salamat po.
Nang yakapin ako ni Lola Caridad, Sir Jupiter, medyo nakaramdam po ako ng awkwardness kaya lumayo agad ako. Hindi ko talaga magawang ilapit ang sarili ko sa kanya. Nawiwirduhan at natatakot po talaga ako sa fact na isa siyang faith healer. Hindi ko rin po maintindihan kung bakit kailangan niyang gawin yun gayong hindi naman mahirap ang pamilya namin. May kaya rin naman po kasi sila eh. Malawak ang lupa nila sa probinsya. May-ari po sila ng ilang mga pampasadang tricycle doon tapos may poultry farm at piggery pa sila. Ang sabi naman po ni Mama sa akin, ginagawa lang yun ni Lola Caridad as a part of our family's tradition. Mga albularyo daw po kasi ang ninuno ni Lola Caridad, kaya ipinagpapatuloy niya ang panggagamot up until now. Sige po, Mami, Daddy, Lola, papasok po muna ako sa kwarto, medyo pagod po ako eh. Ha? Hindi ka man lang ba kakain muna, Apo? Halika, kumain na tayo ng sabay-sabay. Hindi na po. Busog pa naman po ako. Kumain po ako bago umuwi. Nagsisinungaling pa ako kahit na ang totoo po ay kumakalam na talaga noon ang sikmura ko. Ayaw kong kasabay si Lola Caridad. Ganun ba? Sige, Apo. Ipinagpatuloy ko po ang cold treatment ko kay Lola Caridad. I was so distant to her at kahit po ang parents ko ay napansin yun. Ilang beses na nga rin po nila akong kinausap tungkol doon pero talagang nahihirapan po akong mag-adjust. Hanggang sa sumapit po ang birthday ni Lola Caridad. Nagplano si Mami na magkaroon kami ng kahit maliit lang daw na celebration at kailangang manatili ako sa bahay for the whole day para kay Lola. Since wala naman po akong pasok noon sa trabaho. Alam ko pong magiging super awkward talaga ng araw na yun. Kaya naman in-invite ko po yung best friend kong si Ava para may excuse akong magbisi-bisihan. Ava, upo ka. Thanks, Bes. Nasaan na nga pala yung lola mo? Siya yung may birthday, di ba? Tinanguan ko po si Ava noon at itinuro ko si Lola na sakto namang dumaan po sa harap namin. Ava, ito nga pala si Lola Caridad. Lola, best friend ko po si Ava. Hello po, Lola Caridad. Pleased to meet you po. Hello din sa iyo, Iha. Mabuti naman at pumunta ka. Nag-aalala ako rito sa apo ko baka maboring dito sa bahay kasi ayaw siyang paalisin na mami niya. Nagkatinginan kami ni Ava matapos sabihin yun ni Lola Caridad. Then pagkatapos po kaming alokin ni Lola na kumain na, ay iniwan niya na rin kami. Alam mo, Bes, hindi ko talaga maintindihan sa'yo kung bakit ayaw mo dyan sa lola mo. Mukha naman siyang mabait ha. Inismiran ko si Ava. Di ba nga binanggit ko na sa'yo dati kung bakit? Ay, sorry, hindi ko matandaan eh. Peace! So bakit nga? Natatakot ako sa kanya eh. Faith healer kasi siya. Pagkatapos kong sabihin yon, Sir Jupiter, napansin kong biglang nanlaki ang mata ni Ava. Parang bigla siyang nagulat. Kita mo, pati ikaw, nawirduhan din sa kanya, no? Ay, hindi Teka nga, Bes, kausapin ko lang muna ang lola mo, ha? Diyan ka lang, ha?
Napanganga na lang ako nang iwanan ako bigla ni Ava. Buong maghapon yata ay si Lola lang ang kinausap niya ng kinausap tungkol sa pagiging faith healer nito. Habang ako, ayun, mag-isa lang akong nag-movie marathon sa kwarto ko. Grabe, ako ang nag-invite kay Ava, pero ang ending, ako pa rin ang walang nakausap. Kaya naman po nung mga bandang 7:00 na ng gabi at kumatok si Ava sa kwarto ko para magpaalam na uuwi na siya, ay ang sama-sama talaga ng tingin ko sa kanya. Grabe ko naman, bes. Nakipag-banding lang naman ako kay Lola Caridad. Ang cool pala niya, no? Try mo rin kayang makipagkwentuhan sa kanya minsan. Gaga. In-invite nga kita dahil ayoko siyang kausap tapos pinabayaan mo naman ako. Bumuntong hininga bigla si Ava. Ang totoo niyan kasi, bes, may gusto lang sana akong ilapit sa lola mo kaya lang nahihiya akong magsabi. Ano naman yun? Tinasan ko pa siya ng kilay. Bes, gusto ko sanang ilapit sa lola mo yung nangyayari ngayon sa kapatid ko, si Ellie. Natatandaan mo? Yung kapatid kong 15 anyos sa probinsya. Oh, bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Ginagambala daw kasi siya ng engkanto, bes Kung kayo po ang sabihan bigla ng ganon, paano po kayo magre-react, guys? Lalo na kung lumaki kayo sa Maynila, na ang mga kasama niyo pa ay mga taong nagtatrabaho sa medical field. Curious po ako kung sakaling sa iba mangyari ito. Ano kayang mararamdaman niyo? Sa totoo lang po talaga, hindi ko na alam noon kung ano ang i-react ko sa sinabi sa akin ni Ava. Gusto ko sana siyang tawanan, kaya lang mukha po talaga siyang seryoso. Sige na, bes, tulungan mo na ako. Nilapitan na namin lahat Binakonsult na rin namin sa doktor noon, pero wala pa rin talagang effect. Try lang naman natin. Hay. Sige na nga. Halika na ulit muna sa baba. Kausapin natin si Lola. Nang gabi ring yun, Sir Jupiter. Kahit na sobrang na-awkwardan talaga ako ay kinausap ko po si Lola Caridad tungkol sa sinabi sa akin ni Ava. Hindi ko talaga iniisip na ganun kaseryoso yung kasong inilalapit niya raw kay Lola. Kaya hinayaan ko na lang. Kung simpleng na engkanto lang naman, sige, puntahan natin ang kapatid mo, Iha. Talaga po, Lola? Naku, maraming salamat po. Walang anuman yun, Neng. Masaya nga ako't kahit papaano ay makakatulong ako sa apo ko. So, ganun na nga ang ginawa namin. Kinabukasan, pagka-uwi ko galing sa trabaho, since morning shift naman ako, sinundo kami ni Ava. Gamit ang nirentahan niyang sasakyan, pauwi sa kanila sa Laguna. Medyo marami pong pasikot-sikot bago kami nakarating kina Ava. Ginabi na rin tuloy kami. Ang dami pang dinaanan. Nagtaka nga po ako kasi medyo malayo pa pala yung kanila sa Pinacas City. Kala ko pa naman that time ay parang Manila na rin sa Laguna na almost lahat ng lugar ay very accessible na. Meron pa rin po palang mga lugar doon na kumbaga parang liblib pa. Hindi nga lang po katulad ng sa mas malalayong probinsya. Medyo napagod ako sa biyahe. Alam kong ganun din sina Ava at Lola Caridad. Ang buong akala ko po talaga ay makakapagpahinga pa kami ng kaunti dahil akala ko nga ay simpleng case lang yung inilalapit ni Ava. Pero hindi pala.
Hindi ko po talaga in-expect yung naabutan naming sitwasyon sa bahay nila dahil nasa labas pa lang kami ng property nila na nababakuran ng mga pinagdugtong-dugtong na kawayan, ay narinig na naming may nagwawala sa loob. "Bitiwan niyo ako! Hindi ko na ibabalik sa inyong babaeng ito! Isasama ko siya sa mundo namin! Akin siya! Akin na siya!" Narinig ko pong sabi ng isang napakalaking boses ng lalaki sa loob ng bahay ni Ava. Tapos sinundan pa yun ng malakas na tawa na tulad ng sa mga movies na nagpo-portray ng demonyo. Ava? Anong nangyayari sa loob? Medyo kinabahan tuloy ako dahil sa mga narinig ko. Sasagot pa lang sana si Ava, pero nakita naming dali-dali nang pumasok si Lola dun sa bakuran ni Ava. Sinundan na lang tuloy namin siya papasok sa loob dahil medyo nahiya ako sa ginawa ni Lola. Pero pagpasok namin sa loob ng bahay, Sir Jupiter, halos lahat ng ibang nararamdaman ko napalitan ng takot at kilabot na mabilis pong gumapang sa buong katawan ko. Literal ko pong naramdamang biglang nagtayuan ng balahibo ko nang makita ko si Ellie, yung kapatid ni Ava, na nakasampa sa pader ng bahay nila na parang gagamba habang tumatawag gamit ang malalim at malagong boses na yun. "Diyos ko po, Ineng. Hindi dapat ako ang tinawag niyo, Ineng. Dapat nagpatawag na kayo ng pari." Kahit po si Lola Caridad, kitang-kita kong pinanlakihan ng mga mata, lalo na po nang bigla kaming binalingan ni Ellie. At that time, hindi ko na po halos makilala. Ang laki ng ipinayat ni Ellie, halos butot balat na lang siya. Tapos ang itim po ng ilalim ng mata niya. Nilalabas niya rin po yung dila niya na kulay itim na rin dahil parang may lupa yung loob ng bibig niya. Nakakadiri. Nakakatakot. Lalo na po nung maya-maya bigla po siyang umusog ng pwesto at bumuelo hanggang sa nagulat na lang kami dahil bigla niyang dinambahan ang ate Ava niya. Hindi ako nakagalaw noon, Sir Jupiter. Literal na nanigas po ako sa kinatatayuan ko doon sa may pintuan ng bahay ni Ava. Nakatitig lang ako kay Ellie habang pilit niyang sinasakal ang ate niya. "Bakit nagsama ka ng apo ng babaylan dito? Talagang ginagalit mo ko." Pagkasabi pong ganon ni Ellie kay Ava, lalo niya pang sinakal ang ate niya. Si Lola Caridad naman po that time tumulong na siyang awatin si Ellie. Sobrang lakas po nito. Tipong 3 na silang nagtutulong-tulong na alisin ito sa ibabaw ni Ava. Pero wala pa rin pong makapigil dito. "Lumayas ka dyan, alagad ng demonyo! Wala kang karapatang kunin ang batang yan!" Sumigaw po si Lola Caridad. Pagkatapos ay itinulat niya ng malakas si Ellie na agad pong tumalsik papalayo. Nagulat pa ako sa lakas ni Lola. I never imagined na may itinatago siyang ganung lakas. Naisip ko pa noon baka dala lang ng adrenaline. Sumagot naman ho yung nilalang sa loob ng katawan ni Ellie. Tinitigan niya muna si Lola Caridad ng masama saka siya nagsalita. "Ikaw na matanda ka. Wala ka ring karapatang palayasin ako sa katawan ng batang ito. Ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo." Bigla pong ngumisi si Lola. Tapos may kinuha siyang rosary sa loob ng bulsa niya. Nang ilabas niya po yun, parang natakot naman yung engkanto dahil nakita po naming napaatras yun bigla.
Hindi naman ako ang magpapalaya sa iyo eh. Nandito ako para hindi mo magawa ang gusto mo sa batang ito. Gusto mo akong subukan? Sige. Tingnan natin kung hanggang saan ang kakayahan mo. Para pong biglang nag-iba ang tingin ko kay Lola Caridad. Hindi ako sanay na makita siyang nakangisi at parang nagyayabang. Malayong malayo po doon sa pagiging soft-spoken at malambing na lolang lagi niyang ipinapakita sa akin. Bigla pong parang naging cool si Lola sa paningin ko. Pero nagulat kami sa sunod na ginawa ng engkanto. Bigla po siyang sumunggab tapos kinagat niya yung braso ni Lola Caridad. Sobrang lalim. Nakita ko po na talagang humiwalay yung balat ni Lola Carina sa braso niya dahil parang karne yun na pinunit mula sa laman niya. Lalapitan ko po sana si Lola Carina para tulungan siya pero bigla po siyang sumenyas na huwag daw akong lalapit. Tapos nakita ko na lang po na hinipan niya yung noo ni Ellie at tumalsik na naman ito palayo. Gagawin ko kung anong makakaya ko. Pero kailangan tumawag na kayo ng pari ngayon din. Ako na ang bahala rito. Binilinan po ni Lola ang parents ni Ava at Ellie na mabilis naman nilang sinunod. Hindi ako pinayagan ni Lola na sumama sa bayan para tumawag ng pari. Dahil sabi po niya ay baka gamitin daw ako ng engkanto laban sa kanya. Mas mapoprotektahan daw niya ako habang nandun ako malapit sa kanya. Hindi raw ako maaano ng engkanto. Maya-maya ho, narinig ko na lang na may mga salitang binabanggit si Lola doon sa rosaryo niya. Pagkatapos ay sa kanya po yun itinatapat sa mukha ni Ellie o ng kung sino mang nilalang na nagkokontrol sa bata that time. Sigaw ng sigaw yung engkanto para po siyang nasasaktan sa bawat salitang binibitiwan ni Lola Caridad na hindi ko naman maintindihan. Hanggang sa bigla pong nawalan ng malay tao yung katawan ni Ellie dahil sa sobrang panghihina. Doon po kami nakakuha ng pagkakataon para itali siya sa sofa. Ginamot ko yung braso ni Lola since marunong naman po ako ng first aid. Pero habang ginagawa ko yun, tinanong ko siya, Lola, bakit hindi mo nalang tuluyang palayasin yung engkanto sa katawan ni Ellie? Mukha naman pong kaya nyo eh. Pero ngumiti lang po si Lola. Pagkatapos ay malumanay niya akong sinagot. Hindi pwede, Apo. Wala kaming karapatang gawin yun. Dahil ang mga taong isinugo ng Diyos lang ang maaaring gumawa nun. Ang mga katulad kong albularyo, guide lang ang kaya naming ibigay. Kumbaga sa medical term, first aid lang kami. Pero pagdating sa mga ganitong kaso ay may mga tao talagang naka-assign na gumawa nito. Naiintindihan mo ba ako, Apo? Tinanguan ko po si Lola. Pero pagkatapos noon bigla ko siyang niyakap. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin pero parang at that moment, sobrang na-appreciate ko po si Lola. Bigla nga po akong nagsisi na ngayon ko lang nakita yung halaga ng ginagawa niya. Nang dumating po ang pari ay nagising na rin si Ellie. Although hindi na po kailangan pa ng isang mas matinding gamutan dahil pagkakita pa lang po ni Ellie sa pari ay nawalan ito ulit ng malay. Ang sabi ni Lola kusa na raw pong umalis yung engkanto dahil alam naman daw nitong wala sang choice. Luckily,
dumating kami noon on time. After that day, Sir Jupiter, nagsimula na pong umayos ang relationship namin ni Lola Caridad. Doon na rin po kasi ako nagsimulang maging open sa kanya. Although noong una po ay medyo nahihiya pa rin akong lapitan siya dahil nga po sa mga ipinakita ko sa kanya noong una. Ang sabi ni Lola, wala naman daw akong dapat itago dahil alam niya ang nararamdaman at iniisip ko sa kanya noon. Nabanggit po ni Lola sa akin na meron daw po siyang bantay. Isang nilalang na hindi basta-basta nakikita ng normal na mga mata. Pero madalas daw po ay nasa tabi niya para bigyan siya ng guidance at tulong sa tuwing kailangan niya. This time, hindi na ako natakot sa nalaman ko, Sir Jupiter. I actually find it cool. Ngayon po halos hindi na kami mapaghiwalay ng lola ko. Naging super close kami simula noon na kahit po ang parents ko ay binibiro na ako minsan na nagseselos na raw sila kay lola. Anyway, tungkol naman po kay Ellie, maayos na po siya ngayon. Magkasama na nga sila ng ate Ava niya sa apartment dito rin sa Maynila. Kamakailan lang po ay graduate na siya ng college. Ngayon, nagte-training na siya sa company na pinagtatrabuhoan ko rin bilang HR representative. Thank God maganda po ang nangyari after that tragic, horrifying night. I am now 26 years old and a certified Lola's girl. Bago ko po tapusin ang kwentong ito ay gusto ko lang magpasalamat sa inyo in advance, Sir Jupiter, at sa mga taong nasa likod ng Sitio Bangungot. Salamat sa pag-feature nyo ng kwento naming ito ng lola ko. And thank you everyone for listening. Have a blessed day at hanggang dito na lang po. Chloe. At eto na po ulit ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Arnie Agasite, Luna Kai, Jenny Peru, Daryl, JR, Joanne Simon, Roxy Pezzold, Camille, Marianne Calma, Babiong Sueco at Ying Pai. Magbasa naman tayo ng ilan sa pinakamagandang comment mula kina Mario Villarde at Jay Miyuki galing sa kwentong Private Tutor. Sabi ni Mario Villarde, napakaganda po ng mga story nyo. Silent listener nyo po kami ng buong pamilya ko, lalo na po ang misis ko na si Maricel Villarde. Mula pagkagising hanggang sa pagtulog, libangan niya ang inyong channel habang nananahi. God bless po sa inyong channel. Sabi naman ni Jamie Yuki CG, hello po, madami akong nahikayat sa channel nyo. Enjoy sila dito sa Japan. I have 2 accounts na nakasubscribe sa inyo at pa-shoutout din sa isang account ko, yung July Ganaden. Matagal na akong subscriber nyo at madami akong friends na nahikayat sa channel nyo mula sa Shizuoka, Japan. Sa mga hindi po nabanggit, kayo na po ang susunod sa susunod na episode. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter, nagpapasalamat.